Magandang umaga sa inyo lahat. Um, Ako nga pala si James Kenneth Amoresca, ang tagapag-ulat ng ang bahagi ng Banga Early. So, handa na ba kayo makapakinig? Halina't isa-isahin natin at pira-pirasuhin kung ano nga ba ang mga bahagi ng Banga Early. Kapag sinabi natin, ito nga, makikita natin yung detailed o yung detalyado o hindi naman pwedeng semi-detailed or hindi detalyado. So, kaya kapag sinabi nating detailed or detalyado, di ba sa lesson plan, may dalawang column yon. Yung isa dun ay para sa mga guro at yung isa naman dun ay para sa mga tugon ng mga mag-aaral. Semi-detailed naman, ito naman yung hindi detalyado. Ito naman yung tawag kapag ang isang banghay aralin ay naglalaman ng hindi tugon ng mga mag-aaral. Ang banghay aralin ay maaaring nasa orientasyon ng portrait o kaya naman ng landscape at header. Ngunit kadalasan talaga kasi ang landscape ang ginagamit at ang laging mayroong header ang isang banghay aralin. So ano nga ba ang portrait, landscape at header sa banghay aralin? Unahin natin ang portrait. Sa kabilang dako, sa banghay aralin, ang terminolohiyang portrait, landscape at header ay mayroong mga partikular na kahulugan na nag-uugnay sa pagbuo ng mga dokumento at presentasyon. Ito ang kahulugan ng portrait. Ang portrait ito ay isang uri ng oryentasyon ng papel na nakatayo ng patayo. Karaniwang ginagamit ito para sa mga dokumento katulad ng mga ulat, sanaysay at iba pang mga tekstong nakasulat. Sa portrait orientasyon, ang taas ng papel ay mas mahaba kaysa sa lapad. Sunod na dako naman ay ang landscape. Ito naman ay isang uri ng oryentasyon ng papel na nakahiga. So, ang palad ng papel ay mas mahaba kaysa sa taas. Madalas itong ginagamit sa mga presentasyon, larawan o mga dokumentong nangangailangan ng mas malawak na espasyo katulad ng mga graph o mga chart. Pangatlo ay ang header. Ang header ay isang bahagi ng isang dokumento na matatagpuan sa taas ng bahagi ng pahina. Karaniwan itong naglalaman ng mga impormasyon tulad ng pamagat ng dokumento, pangalan ng may akda, petsa at iba pa pangmahalagang detalye na nais ipakita sa bawat pahina. Ang header ay nakatutulong upang maging mas organisado at professional ang isang dokumento. Sa kabuuan, ang mga terminolohiyang ito ay mahalaga sa paglikha ng mga maayos at maayos na dokumento sa isang banghay aralin. Ang isang banghay aralin ay binubuo ng tatlong bagay. Ang una rito ay ang cognitive o pumapatungkol sa head o ang isip. Affective o heart ay pumapatungkol ito sa salubin. Ang psychomotor naman o hand, ito naman yung pumapatungkol sa kilos o yun sa paggalaw. Sa isang banghay aralin, ito ay binubuo ng tatlong antas. Antas 1 o antas 1, antas 2 at antas 3. Sa antas 1, dito natin makita ang pamantayang nilalaman ng tungkol sa cognitive o pamantayang pagganap o tungkol sa psychomotor. At mahalagang tanong tungkol naman sa affective o tungkol sa salubin ng mag-aaral. Ang sumunod naman na antas ay antas 2. Dito naman makikita ang inaasahang pagganap, pagpatibay ng antas, unawa at pagganap sa antas ng pagganap. Dito nakalagay ang rubrics na gagamitin sa inaasahang paggaganap. Ang huling antas ay ang antas 3. Narito ang mga panimulang gawain na kinapalooban ng panalangin, pagbati, pagsiyasat sa kapaligiran at pagtala ng liban sa 4 na panimulang gawain. Dito ay hindi dapat kumain ng malaking oras. Dito hindi dapat kumain ng malaking oras, dapat ay 5 minuto lamang. Kung sa sekundarya naman ay
45 ang oras para magturo ang guro. At kung kumain naman ang guro ng oras ng kanyang tatalakayin, maaaring hindi na niya ito matalakay sa kanyang inilahat na aralin. Ang sunod naman na bahagi ng banghay aralin ay tinatawag na balik-aral. Ito ay sumusunod sa pagtuklas o motibasyon. Dito, sa motibasyon, maaaring talakayin agad ng kasunod ang paghahon ng sagabal. Kapag panitikan ang paksa, dapat mayroon din laging pag-ahon ng pagsagabal dahil kapag panitikan, maraming salita dito na hindi pamilyar ang mga estudyante. Kaya naman, dapat bago natin talakayin ang magiging paksa o ang magiging pagkakasunod-sunod ng mga kwento, dapat malaman muna ng mga estudyante kung ano nga ba ang kahulugan ng mga salitang nakapaloob dito sa isang panitikan. Sumunod naman dito ang bahagi ng isang synthesis. Dito sa bahagi ng synthesis ng banghay aralin, magpapakita na gabay na tanong na maaaring maglagay ng mga pagpapalalim at dapat pag nagbibigay ng pagpapalalim, mayroon ding gabay na tanong. At ang sumunod naman ay ang pagpapalawig at katulad ng pagpapalalim, mayroon ding gabay na tanong dito. Ang sumunod naman na bahagi ay ang pagtataya. So, ang pagsusulit na gagawin ng mga estudyante para mapatunayan kung mayroon nga bang silang natutunan. At ang panghuling bahagi naman ng isang banghay aralin ay ang takdang aralin. Ang takdang aralin ay ang sumusunod naman ay ang kakailanganin ng mga kagamitan. Dito sa portion na ito ay maaaring ilagay sa unahan ng banghay aralin ang banghay aralin, kaya naman katulad nito inilalagay siya sa pinakahulihan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.